Amen. Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 6, day 4. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. 1 Corinthians 12:31. But earnestly desire the greater gifts, and moreover, I show you a most excellent way. So binanggit dito yung greater gifts. At yung greater gift, siya rin yung most excellent way. Pinakadakilang kaloob. Kasi yung mga kaloob, ito yung puhunan natin para makapaglingkod tayo sa Panginoon, na binigay ng Panginoon sa atin. At sa mga kaloob, merong isang dakilang kaloob. At siya rin ang pinaka-excellente paraan. At ito ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig ang pinaka-dakilang kaloob at pinaka-excellenteng daan sa lahat ng mga gagawin natin. So yan. 13:13. Now there abide faith, hope, love, these three, and the greatest of these is love. Amen. So tatlong binanggit. Faith, hope, love, at ang pinaka-dakila ay pag-ibig pa rin. So wala naman akong time para i-compare yung mga tatlo na yan. Basta mag-amen na lang tayo kasi sabi ng Biblia, pag hinilera mo yung tatlo, sabi niya gano'n, o pakinggan nyo, faith. Alam naman natin kung anong kayang gawin ng faith. Hope. Alam naman natin kung anong kayang gawin ng hope. At love. Pero binabanggit niya, ang mas dakila sa tatlong ito ay love. Kaya, ibig sabihin, dapat hindi mawala yan. Lalo na sa panahon ng ating paglilingkod, sa panahon ng ating pagpa-function, sa lahat ng ginagawa natin sa loob ng Eklesiya, dapat ang love nandiyan dyan. Hindi pwede mawala. So, yun ang pinapakita sa atin. Love prevails. Regardless of how much we shepherd and teach others, without love, everything is in vain. Even if we prophesy in the highest way and give everything for others, without love, they need nothing. Both shepherding and teaching need love. Not our natural love, but His divine love. Amen. So binanggit dito yung shepherding. So sinasabi rito, ang pag-ibig ang nakakapanaig. Pag sinabi natin nakakapanaig, na dadaig niya ang lahat ng mga negatibong bagay na pwede natin ma-encounter. Lalo na sa buhay eklesiya. O maski sa personal na buhay natin. O maging sa relasyon natin sa mga tao. Kung gusto mong daigin ang lahat ng mga negatibong bagay sa pagitan natin at ng mga tao, sa pamilya, sa trabaho, sa school, at lalo na sa loob ng church life. Gusto mong makapanaig, ang pag-ibig ang nakakapanaig. Kapag may pag-ibig ka, ibig sabihin, lahat ng bagay hindi nagiging hadlang sa'yo. So, ganun ang power niya. At binanggit dito yung mga ilang makakalagang bagay na ginagawa natin, katulad ng pagpapastol, pagtuturo, pagpapropesiya, at lahat ng ginagawa natin, kailangan natin ito samahan ng pag-ibig. Ito yung mga matataas na ginagawa natin sa loob ng eklesiya. Pagpapastol, pwede kayo sabihin, isa yan sa mga top service na ginagawa natin. At yan ay pinili ng Panginoon. Pinili niya ng Panginoon. Kaya, pag nagpapastol ka, sabi ng Panginoon, unang-una, kailangan mahal mo siya. Pangalawa, mahal mo yung mga kapatid na pinapastol mo. At ano pa? Prophesying. Sabi sa Corinthians, prophesying builds the church. Pero paano niya i-build yung church?
kung walang pag-ibig. Kaya ang prophesying, hindi naman dahil magaling ka, dapat meron kang pag-ibig. Kung minsan naman yung pag-ibig, hindi naman yan sinasabi, pero dapat dinadagdag yan. Dinadagdag yan sa lahat ng ating mga paglilingkod. At ang pag-ibig na binabanggit dito ay hindi natural. Hindi yung mga body-body lang, mga friend-friend. Kundi ang tunay na pag-ibig ay divine. Na ang motivation natin, kaya ginagawa natin ang lahat ng paglilingkod dahil sa divine pag-ibig. Amen. Today's reading, the spirit that God has given us is our human spirit regenerated and indwelt by the Holy Spirit. This spirit is a spirit of love. Hence, it is of power and of sober-mindedness. We may think that we are very powerful and sober, but our spirit is not of love. Instead, our talk to people threatens them. O ito, amen. Ang ating naisilang na muli na espiritu, na tinatawag din natin na pinaghalong espiritu. Pinaghalong espiritu. Ito ay pinananahanan ng Espiritu Santo. Yan ay nakamit natin nung nanampalataya tayo sa Panginoon. Binigay ng Diyos ang Espiritu Santo tungo sa loob natin. At ito ay naihalo sa ating pantaong espiritu. Meron tayong pantaong espiritu, tinanggap natin yung Espiritu Santo, yung dalawang spirit, halo. Kaya sabi sa Corinthians, he who is joined to the Lord is one spirit. Joined to the Lord is a spirit. We are joined to Him through our regenerated spirit. Tapos sabi niya, naging one spirit siya. Kaya nag-produce tayo ng isang term para dyan. Pinaghalong spirito. Kumusta lang spirito mo, brother? Ito, pinaghalong spirito. Amen. Tapos sinasabi sa atin sa 2 Timothy 1:7, yung espiritu natin ay espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at malinaw na kaisipan, sober-mindedness. So, ganyang klaseng espiritu meron tayo. Spirit of power, of love, and sober-mindedness. Pero madalas, hindi na natin pinapansin yung love. Ang binibigyan natin ng pansin, yung espiritu natin ay power. So, anong power mo? Yung spirit mo. Pag hindi mo in-exercise yan, wala kang power, wala kang authority, wala kang kakayahan, wala kang dating. Ang may dating sa atin, yung espiritu. Power siya. At related din siya sa mind. Kapag ginagamit natin yung espiritu natin, ini-ensayo natin, siya yung organ na ginagamit natin. Maging ang ating kaisipan ay sober. Kasi yung kaisipan natin, nagiging spirit of the mind. Intindihan? Spirit of the mind, ibig sabihin, hindi lang siya mind, hindi lang siya kaisipan. Nadaluyan siya ng espiritu ng kapangyarihan at naging siya, isang kaisipan, matalas, malinaw. So, hindi totoo yung feel ng spirit, wala nang kaisipan na magulo na. Hindi. Malinaw ang kaisipan. Yan tayo. Pero, yung iba, dinidisregard yung love. Tandaan natin, ang espiritu natin ay espiritu ng pag-ibig. Kaya sa panahon na ini-ensayo mo yung espiritu mo, yung love, kasama siya. Kasama siyang nagpapalakas sa atin, kasama siyang nagbibuild ng ating relations sa mga tao. Kaya, mahalaga ang pag-ensayo ng espiritu at huwag natin kalilimutan na sa loob ng espiritu natin, andyan ang puwersa ng pag-ibig. Puwersa siya. Kahapon binanggit nandun sa puso. Pag nasa puso, ito ay puwersa para magmahal. Pero pag nandun sa espiritu, ito ay puwersa para maglingkod.
Ang spirito natin, mainly ginagamit natin yan sa mga gawain, paglilingkod, pag-function. Kaya since merong pag-ibig sa espiritu natin, ang pag-ibig ay naihahalo, nagiging sangkap siya ng ating mga paglilingkod. Kasi karamihan sa ating paglilingkod ay paglilingkod sa tao. Alam niyo ba, isipin ninyo, halos lahat ng paglilingkod na ginagawa natin ay paglilingkod sa tao. Naglilingkod ka sa Panginoon, pero sa reality, kadalasan, tao ang mga pinaglilingkuran natin. Hindi mo naman sasabihin na, Panginoon, dadalawin kita sa third heaven, i-home kita. Hindi, ang ginawang meeting natin, mga tao. Ilang pastol, inaalagaan, tinuturuan, nagpo-prophesy tayo sa tao. At dahil tao yan, kailangan meron pang puhunan ng pag-ibig. At yan ay nasa espiritu natin. Una, nasa puso. Minsan, sasabihin mo, ayoko nang bisitahin ito, brother. Or feeling mo, may pag-ibig ka eh. So yung pag-ibig, nagdadala ng puwersa. At habang naglilingkod ka naman, yung pag-ibig na ihahayag sa pamamagitan ng Espiritu. Amen. Amen. The main gift that God has given us is our regenerated human spirit with His Spirit, His life and His nature. We must fan this gift into flame. This means that we have to stir up our spirit so that our spirit will be burning. Romans 12:11 says that we should be burning in spirit. We must have a burning spirit of love, not a burning spirit of authority which damages people. Burning in the spirit. Sabi natin, pag sinabi mo, burning ka, ang ibig sabihin ng burning ka, yung spirito mo may apoy, mainit, malakas, mapuwersa, hindi mapigil. Kasi fire yan eh. Burning in the spirit. Pero noong mga nakaraang panahon, pag sinabi natin burning in the spirit, nakapokus tayo sa puwersa, sa lakas. Na ang apoy kasi, lakas yan eh. Kapangyarihan yan. Kaya lang, ang nangyayari, yung spirit mo burning siya, may puwersa siya, may kapangyarihan siya, may authority siya. Pero naiiwanan yung pag-ibig. Para bang yung spirit mo, so palaging burning. Kala mo magkakas ka ng demons. Asan ang demonyo? Papalayasin ko, burning yung spirit ko. Pero dito sabi, burning in love. Nag-aapoy sa pag-ibig. So yan, dapat yung espiritu natin. Kasi nasabi rito, fan into flame. Sabi ni Paul kay Timothy, you fan into flame, yung espiritu mo, maging burning. Ano ba ibig sabihin ng fan? Paypayan mo, parang mga baga na may apoy. Ano na, yung dumidilim na, paypayan mo, mag-aapoy yan. Lalakas at init. So yung espiritu natin, we have to fan into flame. Kita ko maganda, tawagin mo ang pangalan ng Panginoon. Oh Lord Jesus, oh Lord Jesus, Lord Jesus. Habang nag-call ka ulit-ulit sa Panginoon, lumalakas na nagiging apoy ng pag-ibig yung Espiritu. Yan. Amen. 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 We may think we are living, but we are dead because we do not love. Akala mo buhay ka, patay ka dahil hindi ka nagmamahal. If we do not love our brother, we abide in death and are dead. But if we do love him, we abide in life and are living. So gusto mo bang maging buhay? Gusto mo bang maiahon sa pagiging patay? Mahalin mo ang mga kapatid. Pag ikaw ay nagmamahal, ikaw ay buhay. Nasa buhay at buhay. Nasa buhay in life. Buhay living. In life and living. Amen.
So, ano yan eh, deceiving din yung ating situation minsan eh, nalilin lang tayo eh. Ang akala ng iba, dahil napakasigla niya, napakalakas ng boses niya, pag nagsalita siya, o dumadagin doon. Pero kasi mga kapatid, pag nagsalita, ang laki ng boses, ang lakas. Akala niya tuloy, buhay siya. So, ang pagiging buhay, hindi yan nakasalalay sa lakas ng boses o ano. Kundi yan ay nakasalalay sa pag-ibig. Kapag ikaw ay nagmamahal, ikaw ay nasa buhay at buhay. So, hindi natin malilinlang ang Panginoon sa sitwasyon natin. Pwede mo malinlang yung mga tao. Oh, brother, lakas-lakas ng boses. O, release na release siya. Buhay na buhay si brother. Totoo nga ba? So, maya-maya galit na galit sa mga kapatid. Oh, Lord Jesus. Amen. So, nawa maiahon tayo sa mga sitwasyon ng pagiging nagagalit sa mga kapatid. Sasaktan sa mga kapatid. Nagkakaroon ng puot. Oh, minsan, sinasabi sa sarili, sana huwag na pumunta to. Ayoko na makita tong tao na to. Anong klase ng espiritu meron ka? Di ba? So, minsan yung mga MR na-expose din tayo. Tama yun eh. Akala natin okay tayo. Diba? Kapag nagkwento tayo yung laging tama. Alam ko naman yan eh. Pag isang tao ay nagsalita, siya ang tama. Siya ang tama. Pero, anong klase ng espiritu meron ka? Mag-ingat ka. Ingat ka. Nawa ang liwanag ng Panginoon. Palagi tayong inahantad. Hindi ko naman sinasabing gumawa tayo ng mga introspection. Yung introspection ay mga pagsusuri sa sarili. Huwag mo suriin yung sarili mo. Minsan, malilinlang ka rin ng iyong sariling pagsusuri. Sapagkat kapag sinuri mo yung sarili mo, ang ibibindicate mo yung sarili mo, kakampihan mo yung sarili mo. So, Panginoon, kailangan namin ng liwanag galing sa iyo. Kita namin ang mga kondisyon. Salamat din sa pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ang sumusuri sa ating kondisyon. Ang pag-ibig ay may pandaman. May pandaman. Kumisan yung mga tao, nagsasabi sila ng pag-ibig, pagmamahal, sapagkat nadadama nila yan mula sa kanilang puso. Kaya, yung pag-ibig ay test. Test yan eh. Buhay ka ba? O patay? Kapag ikaw ay napupuot, patay ka. Akala mo lang buhay ka, aktibo ka, na nag-iisip. Habang nag-iisip ka, naglalagablab ka sa loob. Hindi naglalagablab ng pag-ibig. Hindi naglalagablab sa puot, sa galit, sa inis. Amen. So, Panginoon, kaawaan mo kami. Amen. Amen. 1 Corinthians 13 speaks of love. And then chapter 14 begins by saying that we are to pursue love while we desire spiritual gifts. Our desiring of gifts must go along with the pursuing of love. Otherwise, the gifts will puff us up. Amen. Hindi mo masama maghabol sa mga gifts. Ang gifts ay mga kaloob. Ito ay mga kaloob, iba't ibang mga kaloob na merong iba't ibang uri ng biyaya para sa pagsasagawa ng mga paglilingkod. Kaya minsan nagkakabul tayo sa mga gifts. Gifts. Yung iba, gusto nila marami silang gifts. Marami rin, at ito mga gifts, medyo related din ito sa mga skill. Mga skill. Yung mga kapatid, ang ganda ng boses, magaganda ng boses. Sila ay may kaloob na mahuna sa pagkanta. Ang pagkakanta ng Eklesiya ay sintonado. Tatayo sila, ililid nila, aangat yan. Yan ay gifts, kaloob yan.
Mga gifts, ang prophesying ay gifts. Gifts siya. Ang pagtuturo, gifts na binigay ng Panginoon. Maski yung pag-preach ng gospel, evangelical gifts, nagiging evangelista yung mga kapatid. Yung iba yung mga teacher, mga guro, mga gifts yan. Pero sabi niya, bagamat naghahabol tayo sa mga gift, pinupursue din yan yung gift. Practice, pinupursue. Pero dapat mag-pursue ka rin ng pag-ibig. Mag-pursue ka rin ng pag-ibig. At sasabihin, pero dati, paano ba napupuspusan ng pag-ibig? O hindi ba sinabi natin ka, dispensing yan. Habang ikaw ay tumutungo sa Panginoon, tutungo sa Panginoon, tinatanggap mo ang kanyang pamamahagi, ang kanyang kalikasan, yung pag-ibig, lumalago. Alam niyo ba ang pag-ibig lumalago? Sa isang verse na sinulat ni John, sabi niya, perfect love, cast out fear. Kapag ang pag-ibig mo ay perfect, napapalayas mo ang takot. Madalas saan ba tayo natatakot? Hindi tayo. Ako hindi naman natatakot sa takot. Natatakot ako sa Panginoon. Dadating na siya. Ibig sabihin, fear tayo dyan. Ibig sabihin, yung love natin, hindi pa na perfect. Nag-grow siya. At ang paraan para ma-perfect yung ating pag-ibig ay through dispensing. Amen. To overcome the degradation of the church, we need to pursue love with those who seek the Lord out of a pure heart. We have to pursue love with a group of seekers of the Lord. This is a vital group. So, minsan yung paghahabol sa pag-ibig, ginagawa sa grupo, mga kapatid na may puso sa Panginoon, nagsasama-sama. Hahabol sa Panginoon. Nagiging isang vital group na nakakapuwersa sila upang ang kanilang pagpupursue ay madaig ang pagkababa ng Eklesiya. So, ang Eklesiya minsan napapababa. So, basahin niyo yung aklat ng Apokalipsis. May 7 Eklesiya na napababa. At I think yung 6 napababa. O 5 siguro ang napababa. Yung 2, hindi naman napababa. At sa panahon ng pagbaba ng Eklesiya, ang pinakamainam ay manaig pa rin ang pag-ibig sa loob ng Eklesiya. Sabagat kung nawala ang pag-ibig natin sa mga kapatid, yung pag-ibig mo hindi umaabot sa pamantayan ng Panginoon, bababa ang Eklesiya. Ang Eklesiya mo, sa lugar mo, ang iyong local church, pwedeng mawala ang patotoo. Pwedeng mawala ang patotoo. Ibig sabihin niya, hindi natutuwa ang Panginoon sa Eklesiya lokal ninyo kung ang inyong pag-ibig ay hindi umaabot sa pamantayan ng Panginoon. Kaya walang sigla ang Eklesiya. Wala kang joy, wala kang peace. Minsan matataas naman ang mga prophesying, ganyan na pinaghahandaan niya. Person ng MR, naghanda. Pero damang-dama ang pagkababa. Alam niyo po bakit? May problema ang inyong pamamahalan. Kuminsan kasi tinatakpan din natin yan. Yung yung ating sitwasyon. Okay na po kami. Ayos na po kami. Ibig sabihin, hindi natin malilinlang ang Panginoon. Hindi natin malilinlang ang Panginoon. At ang sitwasyon natin, lalo na as a church, ay isang pagpapakita kung mataas tayo o napababa tayo. Bakit napataas ang Eklesiya sa Philadelphia? Because of brotherly love. Brotherly love. So, sa loob ng pag-ibig, hindi nila nakikita yung mga kahinaan, kapatid, pagiging peculiar,
o hindi siya mabuting tao. Hindi nakikita. Patuloy pa rin nagmamahal sa isa't isa. Sa isa't isa. So naging Philadelphia, Phileo, ibig sabihin ay brotherly love. So ang eklesiyang ito ay pinuri ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, meron kayong konting kapangyarihan, konti lang naman. Pero yung konting kapangyarihan na yan, nasatisfy nila ang Panginoon. Amen. So, importante ito. Sa panahon ng pagkababa, kung maitataas natin muli ang pag-ibig natin sa isa't isa, may babalik natin siya na as if, kasi ang pag-ibig kasi, madalas na nahahadlangan, nalalamatan, dahil sa hindi magandang pakikitungo. Pero kung gusto nating itaas uli ang ating sitwasyon, dapat ang ating pag-ibig ay isang pag-ibig na para bang hindi tayo nasaktan, para bang hindi nagkasala ang mga tao sa atin, at para bang hindi tayo nagkasala sa kanila. Nawala na talaga siya. Nangibabaw yung pag-ibig at bawat isa burning sa pag-ibig. Mahal niya ang kapatid, mahal niya yung mga anak ng kapatid, mahal niya itong sambahayan na ito. Hindi man niya sabihin na I love you o Reyes family, I love you. Hindi man niya sasabihin yun, pero ang puso niya, kitang-kita ng Panginoon, talaga nagmamalasakit, nagmamahal, at anytime, handa ko silang yakapin. Hindi natin malililang ang Panginoon. Sabihin mo man na, okay na kami nito, pero sa loob mo, hindi mo malililang ang Panginoon. Amen. So, yan. Amen. Amen. Loving one another is a sign that we belong to Christ. We do not need to bear an outward sign that we are of Christ. If all the saints in the Lord's recovery love one another, the whole world will say that these people are of Christ. Amen. So kapag tayo nagmamahalan, ito ay isang patotoo na tayo ay para kay Kristo o kay Kristo, belong to Christ. Do you belong to Christ? So parang ang tanong dyan, do you belong to Christ? Nagmamahalan ba kayo? Pag nagmamahalan kayo, then ang outcome niya ay isang patotoo na kitang-kita ng mundo, ng buong salita, ay sa buong kapaligiran, hindi lang ng salita, kundi na kayo ay para kay Kristo. Kayo ay kay Kristo. So nakikita yan. Isang malaking kahihiyan na makita, lalo na ng unbeliever, na sa loob ng eklesiya, nagpapangayan yung mga kapatid. Pakalaking kahihiyan yan. Ito ay isang disgrace sa Panginoon na makita, lalo na sasabihin, di ba po kayo nagbibigay? Ako, church ba yan? Makita ko nag-away sila. Away sila. Yung kadinig namin. Sasabihin naman ng ibang mga kapatid, nag-blending kami. Pero yung mga kapatid na doon sa lugar na yun, nag-away, nagkagalit. Kahihiyan. Kaya wala magsasabi na kayo ay para kay Kristo. Binabasa ko to, mga kapatid. Hindi ako nagsasalita lang. Away ba kayo sa mata ng mga unbeliever, sa mata ng mga kapatid? Sabihin nila, hindi kayo para kay Kristo. Wala kayong pag-ibig sa isa't isa. Tatalo kayo. Ayaw magpatalo. Kaya nagtatalo, walang gusto magpatalo. Oh, Jesus. Amen. If we are to be more than conqueror over our circumstantial situation, we need the love of Christ and of God. Conqueror, mga dumadaig. Alam niyo ba kung ba tayo conqueror? May kalaban tayo. At isa sa mga taktik ng ating kalaban
ay ang pag-away-awayin tayo. Alisin ang pag-ibig sa pagitan natin. Sino kalaban natin? Hindi naman yung mga kapatid. Yung masamang isa. Yung masamang isa na nagpapagulo sa situation natin. Kaya dapat conqueror tayo. Dinadaing natin yung ganyan situation. Amen. Amen. The end of 1 Corinthians 12 reveals that love is the most excellent way. How can one be an elder? How can one be a co-worker? Love is the most excellent way. How do we shepherd people? Love is the most excellent way. Love is the most excellent way for us to prophesy and to teach others. Love is the most excellent way for us to be anything or do anything. Love is the most excellent way. Ang tanong mo, Brother Tani, paano ba maglingkod sa Panginoon? Love is the most excellent way. O ito, brother, paano ba magsaing? Love is the most excellent way. Paano mo lilinisin yung meeting hall? Love is the most excellent way. Kaya lahat ng gagawin mo, dapat ilagay mo yung pag-ibig. Kung ganyan tayong lahat, napaka-peaceful, napakaganda ng buhay. O again, sasabihin mo naman, brother, ganyan naman ako eh. Ang problema yung mga kapatid eh. Love is the most excellent way. Yun nga eh. Dahil mahirap silang mahalin, mahirap silang pakisamahan, mahirap silang intindihin. Anong gagawin mo? Love is the most excellent way. Kung nagkataon, nagkaroon ka ng anak na pasaway, matigas ang ulo, mahirap intindihin, palasagot. Papalayasin mo ba? Hindi mo gagawin yan. Diba? Pagsisilbihan mo pa ba? Oo, syempre. Papakainin mo pa? Oo. Patitirahin mo pa sa bahay mo? Syempre. Bibigyan ko pa nga ng aircon eh. Why? Because love is the most excellent way. Tama ito. Tama ito. Amen. Love prevails. We should love everybody, even our enemies. If the co-workers and elders do not love the bad ones, eventually, they will have nothing to do. We must be perfect as our Heavenly Father is perfect by loving the evil ones and the good ones without any discrimination. Pag nagtatangi ka, ibig sabihin, hindi ka perfect. Kasi nagtatangi ka. So, sa church life, may evil ones, may good ones. Sino mamahalin mo? Lahat without discrimination. Without discrimination. So, mahirap? Hindi. Kasi perfect tayo eh. Buhay na binigay ng Panginoon sa atin ay perfect. Mahirap? Oo, pag wala ka sa buhay. Bakit kaya may ganun? Para ma-expose tayo. Kung lahat sa church life ay mababait, ang maaamo, walang mga tigre, maaamo lahat, mga astang kordero lahat. Hindi natin makikilala ang Panginoon, ang ating sarili. Hindi tayo makahantad. Hindi tayo maghahabol sa Panginoon. Hindi tayo hihingi ng awa. Kasi okay lahat eh. Feeling mo okay lahat. Wala. Hindi mo naman kailangan ng pagpapasakdal. Diba? Pero sa panahon na nilagay ka ng Panginoon sa mga tao sa paligid mo, meron may sakit, meron ulitin ko, meron evil ones, meron bad ones, ikaw, tayo. Sure ba tayo, hindi tayo evil ones? Hindi tayo nakapasiguro dyan. Huwag kang magsabi ng ganyan.
Oh, Lord Jesus. Amen. Amen. We must be perfect as our Father because we are His sons. This is species. This is most crucial. We must love any kind of person. The Lord Jesus said that He came to be a physician, not for the healthy ones, but for the sick ones. Amen. Sabi ng Panginoon, ako ay manggagamot. Sabi naman ng mga tao, wala kami sakit. Parang sinabi niya, Lord, mali yung pinuntahan mo. Hindi ka namin kailangan. Hindi ba natin siya kailangan? Kaya, akala lang natin, wala tayong sakit. Kasi hindi tayo natetest ng mga evil ones. So, tingnan niyo, physically, minsan akala ng tao, healthy siya. Ano siya nararamdaman? Pero nung dumaan na siya sa mga check-up, may ECG, merong X-ray, merong ano ba yung ultrasound, dumaan na siya sa mga blood test, mga ano, sir, sorry to say, meron po kayong cancer. Ang puso po ninyo ay barado. Ang bagay nyo, kalahati na lang po ang natitira. Ang inyong intestine, may problema. Ang blood test niya, kung tumukay ng cholesterol. Kaya, kailangan natin i-test. Diba? Upang ma-expose ang sitwasyon natin. Kaya huwag tayo magreklamo. Panginoon, sana nilagay mo ako sa eklesiya. Ayos, wala mga ganyan. Hindi gagawin ng Panginoon yan. Sapagkat mahal niya tayo. Gusto niya tayo mag-perfect. Gusto niya tayo lumago. Minsan lumalago ka with tears. Pine-perfect ka with tears. Di ba? Minsan nag-iisip ka na, umalis na ako rito. Pero maski saan ka makarating, with tears ka. Mahal ka kasi ng Panginoon. At dadating yung panahon, lilingunin mo lahat itong mga pinagdaanan mo. Sabi mo, thank you Lord. Praise you Lord. Ilagay mo ako sa ganyang sitwasyon. Naging conqueror ako. Ginamit ko ang pag-ibig mo para daigin lahat ng mga bagay na ito. Tinanggap ko ang iyong pamamahagi tuwing umaga. Hinabol kita. At ang pag-ibig tuloy-tuloy na binibukas mo sa aking puso. Aking espiritu. Diba? Diba? Yan ang magiging sitwasyon natin, mga kapatid. Ang Panginoon mas marunong kaysa sa atin. Kaya minsan nadidinig ko lang yung mga reklamo ng mga kapatid, reklamo ng isa. Sa loob ko, thank the Lord, ilagay ka ng Panginoon sa ganyan. Sa araw, maiintindihan mo rin. Amen. Amen. Ito, the church is not a police station to arrest people or a law court to judge people, but a home to raise up the believers. Parents know that the worse their children are, the more they need their raising up. Amen. Alam niyo kasi yung mga puso ng magulang iba, ang pakiramdam nila sa kanilang sarili kaysa tayo. Alam ko naman yun. Minsan, titignan mo yung mga tao, ang feeling, parang merong pagkainis, may hatred, merong mga ganyang klaseng ganda. Pero alam mo yung magulang niyan, hindi ganyan ang pananaw nila sa anak nila. Hindi ganyan. Anak ko, magbabago ito. Papakainin ko lang ng papakainin. Busugin ko to araw-araw, magbabago to. So magkaiba. Pag yung anak nila ay pasaway, hindi sila nag-iisip ng kailan ko kaya ito itataboy? Hanggang kailan ba ito sa bahay? Hindi sila nag-iisip nito. Ang isip nila palagi ay magbabago to.
Mabait din to. Kailangan lang dito, kain lang ang kailangan nito. At pagmamahal ang kailangan nito. Oo, totoo yun. May mga bata, ang tigas ng ulo, nung bata pa sila, pero nung lumaki na, napaka-behave at napakaganda ng kanyang pagkatao. Minsan, yung nanay magkikwento, yan, hindi nyo lang alam. Hindi nyo alam. Di ba? Hindi nyo alam. Home. Amen. So yung church ay home. Dapat tahanan siya. So hindi siya police station to arrest people. Pag police station yung church life, kulong lahat. Lahat may kaso. Lahat na-condemn. At ano pa? Lahat na sentensya. Amen. Okay, so sabi niya. So the church is also a hospital to heal and to recover the sick ones. Finally, the church is a school to teach and edify the unlearned ones who do not have much understanding. Amen. So tatlo yung binanggit niya, loving home, hospital, school. Walang police station yung church. Walang courtroom yung church. Walang ganon. Walang barangay hall. Kundi ano siya, loving home. Alam niyo, may mga tao, minsan, hindi sila satisfied sa kanilang sariling tahanan. Hindi sila satisfied. Pero nakakasumpong sila ng tunay na tahanan sa Ecclesia. Hindi sila satisfied sa sarili nila magulang. Pero sa loob ng Ecclesia, nakakasumpong sila ng tunay na magulang. Diba? Kaya mahal nila yung church life. At yung Ecclesia, isang hospital. Ang daming may sakit. May sakit. Kailangan maalagaan natin. Itong mundo, naalala ko sabi ni Minoro, si Brother Minoro, ang direksyon ng mga YP, kinukorap ng mundo. Alam niyo kung saan sila patungo? Sabi ni Minoro, they are on the way to suicide. Yeah. Kumisan sa loob ng tahanan, nangyayari yan. Nangyayari yan. Kaya dapat ang church life natin, mapagaling natin ang mga sitwasyon, mga kapatid. Pupunan natin pag-ibig. Amen. Amen. Tapos school siya. School. So dapat sa church life, maraming mga naedukahan ng mga kapatid, ng mga katotohanan. Upang ang mga kapatid sa church life, unti-unti magabayan natin sila. Marami silang hindi naiintindihan. Marami silang hindi naiintindihan. Alam mo, yung mga tao sa church life, akala nila yung buhay ng tao ngayon lang. Present life lang. Hindi nila alam na mayroong pagsusunod na yugto ng buhay. Kung hindi nila alam yan. Kung alam nila yan, ibig silang, aayusin nila yung buhay nila ngayon as a preparation for another stage of life. Kaya, school ng Ecclesia. Hindi nila alam na may inihandang reward ng Panginoon sa mga tao na tapat sa Kanya at nagiging mga tao mayaman sa pagsasagawa ng mga katwiran sa panahon nila. Ano mga kapatid, hindi nila alam yung paraan paano sila mag-offer sa Panginoon. Hindi nila alam. Hindi nila alam magkano i-offer nila sa Panginoon. Ang dami mga kapatid, walang alam. Kalungkot. Walang alam. Kaya dapat may mga kapatid, kaya niya magturo. Kaya niya magturo ng mga katotohanan. Kaya niya magturo ng ayon sa ministeryo. Upang ang mga kapatid, maedukahan sila sa katotohanan. Mga kapatid, kailangan natin ito. Ang church life, kailangan niya ng mga tagapagturo. Upang ang mga kapatid natin, ma-raise up natin
na nakapasok sa mga katotohanan. So yan ang church life. Home siya. Di ba? Hospital. School. Amen. Amen. Okay. Because the church is a home, a hospital, and a school, the co-workers and elders should be one with the Lord to raise up, to heal, to recover, and to teach others in love. So yung kahululihan, in love. So lahat ng ginagawa natin, in love, sa loob ng pag-ibig. Amen. Amen. So salamat Panginoon. Ito ang pinaka-excelenteng paraan ng lahat ng mga ginagawa namin ay sa pamamagitan ng pag-ibig. Patuloy mo kami puspusan, lalinan, Panginoong Jesus. Dispense mo sa amin ang iyong palikasan. Gawin mo ang aming mga buhay at tigmak ng Espiritu na kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay nag-uumapang, nag-aapoy, lalagablag na pag-ibig. Gawin mo kami mga pagpapala sa loob ng Eklesiya. Amen.